Share ko lang po ito, ha. Hello po sa inyo. Hi! Konbanwa. Magandang gabi po. Share ko lang po itong aking live stream. Ayan. Pasensya na po, actually alam kong last week, sabi ko magde-daily review tayo ng JLPT N5 and N4. Kaso, hindi na natuloy. Medyo na-busy po ako from since last weekend. Ayan. So, ngayon na lang. Hi! Konbanwa po. Ayan. Alright. By the way, sa mga naghahanap po ng saan na yan? Yan. So, yun, no? Sa mga naghahanap po ng Japanese lesson, ayun. We are open for enrollment po. This coming December na po ang bagong class opening for as low as 467 yen per hour. 150 hours po na complete course ng JLPT N5 or yung beginner level po, no? Pinaka-beginner. So, from zero knowledge hanggang sa mapasa nyo yung JLPT N5. Ayan, yun po yung ino-offer namin na course. And all skills na po yan, reading, writing, listening, and speaking. Meron po tayong dalawang group class. Ayan, so, yan, no? Dalawa nating group class, meron available na daytime class, which is from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. So, tanghali po. 2 hours yan per session, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. And evening classes, Saturday and Sunday lang, 6 p.m. to 9 p.m., 3 hours per session. Yan, weekend class lang yan. So, from December to April po, yung courses na yan. Okay? N5 class po yan. N5. Okay? Yon. Alright. So, ready na ba ang lahat? Okay. So, eto po ang ating, there you go. Yan. Okay. So, eto po ang ating re-reviewin for today. This is Mojigoi. Okay. So, Mojigoi. Vocabulary po, no? Language and vocabulary. So, yung naka-underline na kanji, ayan, nakikita nyo, ano ang tamang basa sa kanila? Yan ang sasagutan natin today. Okay, ready na po ba? Sinong ready na? Press 1, press 1. Ayan. Kung ready na kayo, konbanwa po, konbanwa. Kung ready na, yan, let me know kung ready na kayo at mag-umpisa na tayo. Wait lang. Sa mga hindi pa po naka-follow, ha, meron po akong Facebook page, SMS Japanese Academy, and yung Mama Chef Japan, yung about naman sa family life, yung sinishare ko dyan. Ayun. Okay. Sige, let's start na. Yan, thank you so much po sa mga viewers natin tonight. Okay, this is JLPT N4 Vocabulary Review. Okay, so number one, I will give you a minute, ayan, para sagutin to. So, kailangan nyo lang gawin,
basahin yung kanji. Ayan. So, piliin yung tamang basa ng kanji na yan. Alright? So, sa test po, sa actual test, no, yung technique dito para mabilis nyo siyang masagutan ay huwag nyo nang basahin yung sentence. Tignan nyo na lang agad yung kanji, tapos piliin nyo na agad yung sagot. Kasi either alam nyo or hindi alam eh. Okay? Yung underline. So, kung alam nyo siya, well, madali nyo siyang masasagutan, madali nyo siyang mapipili. Pero kung di nyo siya alam, that's the only time na tumingin kayo dun sa buong sentence, no? Para makakuha kayo ng hint or at least makuha nyo yung parang pinaka-meaning ng sentence, no? Magkaroon kayo ng hint dun. Then, tsaka nyo hulaan kung ano sa tingin nyo yung pwedeng basa sa kanya. Okay? Yun. Yan. Kasi kapag binasa nyo lahat yung kada word sa sentence, it will take you so much time, mauubusan kayo ng oras para sa reading part, which is, yung sa reading part, doon talaga kailangan natin magbasa ng mahahabang sentences doon. And karaniwang kamalian ng mga test takers ay, eto nga, they take so much time dito sa Mojigoy, dito sa kanji part, no? Tapos, nauubusan na sila ng oras dun sa reading part. Dun sa reading part, marami dun mga medyo madali lang sana sagutan. Kaso, ubos na yung oras nila. So, hindi na nasasagutan, no? So, kailangan mabilis niyong masagutan itong part na ito dito sa kanji area. Ito tong underlined na questions, no? Tapos, give more time sa reading part. Yan. Kaya yung sabi ko kanina, huwag nyo nang basahin yung buong sentence dito sa part na to. Tingnan nyo na lang yung naka-underline and kung alam nyo siya, sagutan agad. Kung hindi nyo siya alam, tsaka nyo palang try na basahin yung sentence and then hulaan. Ganon. Okay? Pag inisa-isa nyong basahin yan, naku, ubos talaga po ang oras ninyo. Hindi na kayo aabot ng dulo ng reading part. Yun. Okay, so what's the answer? Number 1. これは日本で撮ったです。Yan. Ano pong answer? Anybody? Sino ang nakakaalam ng sagot? Okay. Yung nakakaalam ng sagot, type your answers. Yan. Okay. Okay. これは日本で撮った写真です。2番。Yun. Number 2. Okay. Number 2 po. Yes. Number 2 po. Shasin. Shasin. Ano po bang ibig sabihin yan? The answer is number 2. Shasin ay photo, picture. No? Yan. Ay, ang liit. Lakihan natin. Yan. Okay, very good. Tama kayo. Okay, number 2. Ayan po, sige. Try nyo basahin on your own muna bago ko basahin for you. Number 2. Alright. So, number 2. 家の近くにはスーパーがないので、です。Okay, type in your answers. 家の近くにはスーパーがないので、blank です。The answer is, ano pong answer nyo? Bubin, Fubin, Buben, Fuben. Okay. The answer is number
Number 4. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng fuben? Yan. Ano ba answer niyan? Ano bang ibig sabihin niyan? Yan, no? Fuben means inconvenient. Ayun. Inconvenient. Okay? So, 家の近くにはスーパーがないので、so walang supermarket malapit sa bahay niya, so it is inconvenient. Fuben desu. Okay, so what is yung opposite niyan? Diba? Yung opposite niyan is convenient, which is benri. Ayan. Okay, benri, convenient. Okay po. Ayan. Alright. Gets po ba? Okay. Sige. Mahirap ba? Madali. Mahirap. Okay. So, kailangan talaga, bago kayo mag-take ng isang JLPT level, make sure na inaral nyo talaga yung contents ng level na yon. Hindi kayo pwedeng mag-skip na, halimbawa, nag-aral kayo ng N5, pero sasabihin nyo, ay, try ko kaya yung N4. Pero N5 pa lang yung naaral ninyo. For sure, babagsak po kayo. Ayun, babagsak po talaga kayo. Kailangan yung contents for that specific level ang aralin ninyo para makapasa kayo. And of course, pag di nyo inaral yung N5, hindi naman kayo tungtong sa N4 level. Kailangan yan step by step. You have to finish the N5 level first. Pag-aralan muna lahat ng vocabulary and grammar na covered ng N5, and then you go to N4. Okay po? Hindi kasi pwedeng N4 ka kaagad, hindi mo naman inaral yung basic ng N5. Kasi yung grammar ng N4, magbibuild yan from grammar and vocabulary ng N5. Okay po? So level yan, level per level. Okay? Hindi siya pwedeng basta ka lang magte-take ng JLPT to test your knowledge na hindi mo naman inaral yung contents noon. Babagsak po kayo. For sure. Ayan. So, yun. Kailangan talaga aralin po. Kailangan talaga from N5, mag-aral kayo, and then you go to N4. From N4 and N5, tsaka kayo mag-N3. Ganon. Hindi ka pwedeng mag-N2 agad na hindi mo inaral yung N4 at N3. Okay? From N5, nag-N2 ka na agad. Mahihirapan po kayo. Okay? So, sobrang dami ng kanji. So, from N5, sa amin, no, sa SMS Japanese Academy, ang tinuturo namin for N5 is 150 kanji. Pero yung lalabas sa test is nasa 90 lang daw. Okay? But we teach 150 kanji kasi yun yung nasa book. So, yung 90 na lalabas sa test, most probably pasok yun sa 150 na tinuturo namin. Ayun. So, pag kasi sakto lang na 90 yung tinuro natin, no, baka hindi natin alam, baka may iba dun na na kasama sa test na hindi na naituro, no? Kaya 150 para sure. Tapos pagka sa N4 naman po, sa N4 you need about 300 kanji. So doble siya ng kanji ng N5. So yung N4 level, kailangan inaral mo yung 150 kanji ng N5 and then you add another 150. And all together, lahat ng combinations nun, nung 300 na kanji na yon, pasok yun sa N4. Yun. And then, N3 level has about 700 kanji. Kailangan 700 yung aralin nyo. So, from 300 ng N5 and N4, plus add ka ng another 400 to reach N3 level. And then yung N2 level, you add another 500 para maging 1,200 yung kanji na alam mo. And then yung N1 level is nasa 2,000 kanji, 2,200 kanji yung kailangan mo to pass the N1, yung pinakamataas na level. Ganun kadami. Okay po? Yan. Alright, so let's go to the next part. Okay. Next part. Okay, yan. Number 3.
Number 3. Sige, habang ayan, habang binabasa at sinasagutan niyo yung number 3, sabi ni Mr. Michael Manaay, Ohio Sensei, inquire ko sana N5 kasi first timer ko. Thanks. Ayan, sabi ni Mr. Michael. Okay, what is N5? N5 po yung pinakamababang level ng Japanese language proficiency test, di ba? So from zero knowledge, yung talagang mag-uumpisa ka pa lang talaga mag-aral, yan yung iti-take mo or yan yung course na kukunin mo, N5. Okay? Now, yung N5 po na ino-offer namin, that is, saan na siya? Itong N5 na ino-offer namin, wait lang ha. Itong N5. Okay. Ayan. So, yung N5 po na ino-offer namin, this December na po ito, that is 150 hours na all skills, reading, writing, listening, speaking, na group class po, no, for beginners. Ako yung main teacher dyan, but there will be sessions with Ryo Sensei, who is a native Japanese teacher. Kasama na po dyan yung JLPT preparation. So, yung next JLPT is after December, no, is July. So, sa July, sakto yun, magte-take kayo ng N5 and for sure, you will pass that if you take or if you enroll in our course. Kasi yung mga nag-enroll sa course namin, nape-perfect nila yung test, yung listening, yung reading and language knowledge, nape-perfect nila yon. So we have students who scored 60 over 60 sa listening, 120 over 120 sa language knowledge and reading. Yan. So, check out those results sa aming Facebook page, no? SMS Japanese Academy. Nakapost po dun yung mga results ng students. Ayan. Tapos, you have access to recorded sessions. So, if in case, no, sa di inaasahang pangyari na umabsent kayo, mababalikan nyo po yung na-miss nyo na session. And we recommend na panoorin nyo yung na-miss nyo na session bago mag-start yung next session kasi karugtong yan, no? So, kailangan matapos nyo kada session kasi pag in-skip nyo, marami kayong ma-miss na mga grammar points. So, kailangan talaga, you have to watch it. So, talagang kailangan makumpleto nyo yung 150 hours na yan. Then, student support, of course, you can chat us anytime. I can you can message me, I can reply to you anytime. Ayan. Tapos, kung balak nyo mag-student visa sa Japan, we also support student visa application. Ayun. So, mag-inquire lang kayo. And then, there's certificate of completion pag natapos nyo yung buong course. Ayun. Yan. Okay? So, thank you so much. Right. So, ang in-offer namin, that's 467 yen per hour. Ayun. So, kung nasa Japan kayo, murang-mura na po yun. Wala pang 500 yen per hour ng group class. Ayun. And it lasts for 5 months. Yun, 5 months. So, meron kaming ino-offer na up to 5 installments. So, 15,000 yen per installment. Ayun. So, ngayon, kung hindi pa kayo naka-register, wait lang. Send ko ulit yung link. Etong link. Ayan. Ayan yung link. I don't know kung makiklik nyo ba yung link? Hindi ko sure. Okay. Yan. Or go to SMS Japanese Academy po sa Facebook. Okay? Yan. Para makapag-register kayo and then we will send you an email of all the details. Yan. For only 6,000 pesos for your initial installment, makaka-enroll na kayo, makakasama na kayo sa December na class. Ayan. Okay? Konti na lang, malapit na mapuno yung aming group classes. So, yun, register na kayo.
Okay. Anyways, number 3. 夏休みはに行こうと思っています。Okay? ito, no? 思っています。Yan. So, what is the answer? Ano ba yung natsuyasumi? Natsuyasumi is summer. Sinong nakakaalam? Sinong nakakaalam? Ano ang natsuyasumi? Summer vacation. Okay. So, the answer is correct, number 2. Yoko. Ayun. So, what is yoko? That is travel. Okay, very good. Yeah, number 2 po ang tamang sagot. Very good. Okay. Next, number 4. Answer number 4. Ano ba yan? Summer vacation ito, no? Natsuyasumi. Oh, so ano palang ibig sabihin ng number 3? Natsuyasumi wa ryoko ni iko to omotte imasu. So, I'm thinking of traveling this summer vacation. Okay? Yan. Okay. 4 番. Eto, anong basa dyan? アメリカに留学していました。Yan. So, anong basa dito? Anong ibig sabihin nito? 留学していました。Okay. Sige. Yan. So, this is N5 level, no? 学生はアメリカに留学していました。留学していました。Ano ibig sabihin ng 留学する? 留学するは? Ano ibig sabihin yan? To study abroad. Ayun. So, 留学する. Yan. So, what's the answer? 学生. The correct answer is, type in your answers. Number 3. 時代. 学生時代. So, ano ibig sabihin ng 学生時代? Ano ba yung 時代? 時代 is era. Ayun. Era or period. Yan, no? So, parang sinasabi niya, when I was a student, ayun, 学生時代. When I was a student, I studied abroad. Saan? Amerika. Ayun. アメリカに留学していました. So, parang I went to America to study when I was a student. Ayun. 学生時代. So, 学生, no? Student po, 学生. Okay? Yan. Mahirap ba? Yes, number 3 po. Okay, next na. Next. Yan, number 5 and number 6. Sige, number 5. So, yung iba, nahihirapan pa sa katakana. Of course, we have to master hiragana and katakana first bago mag-kanji. So, yun. So, sa ino-offer namin na course, yes, we start from hiragana and then katakana and then, yun nga, 150 kanji.
150 kanji plus their combinations, ha? Okay. Okay. Sige. Hai. 5番, number 5. Kono, anong basa dyan? Anong basa dyan? To. How do you read that? Anybody? Sinong nakakabasa niyang katakana na yan? Yun, tama po, no? Arubaito. So, arubaito is, ano ba yung arubaito? Yan, tama. Very good. Ano ba yung arubaito? Part-time job, side job. Ngayon, no? Kono arubaito wa, des. Okay, so ano ang tamang sagot? Anong tamang sagot? Tama po kayo yan. Part-time job, part-time job. Yan. Okay. The correct answer is, このアルバイトは楽です。ano ibig sabihin ng raku? Raku des. Raku is? Ano po? Anyone? Easy. So, familiar tayo dyan sa kanji na yan. There is another reading for that, di ba? Tanoshi. Yan. Ano naman ibig sabihin ng tanoshi? Yon, yung sinasabi ni Simatu. Fun. Okay. But raku is easy. Tanoshi is fun. Pero same kanji yung gamit, no? Yon. Okay? Yan. Alright. So, the answer is number 1. Okay. Very good sa mga tama ang sagot. Yan. Tama ang sagot niyo. Number 1. Alright. Number 6 po. What's your answer for number 6? Number 6. Yeah. Okay. Kino. Yan. Kino, kami o mashita. The answer is number 2. Kirimashita. So, ano ibig sabihin daw po nun? Kino, kami o kirimashita. Ano daw po ibig sabihin? Yan, tama. Number 2 ang tamang sagot. So, kiru. Kiru means to yan, to cut. So, yesterday, I had a haircut. Yan, yesterday. Cut. Kiru. Okay? Yon, very good. Tama po ang sagot ninyo lahat. Number 2. Okay. Yan. Alright. Then, sige, continue pa natin, no? Last 3 questions. Okay, last 3 questions. Okay, here we are. Yeah, number 7. Last 3 na yan. Number 7. Okay. May sagot na agad si Kim Vernel Torres. Alright, the answer is... Okay, I'll read it to you, ha. この服、他のもありますか? この服、他のもありますか? Yun. So, ano ba yung fuku
fuku wa do you imi desu ka? Ano yan? And hokano, ano ibig sabihin yan? Okay? Okay, so fuku is clothes. Yan. And hokano is, hokano ay other. Yan. Different, pwede din. Okay. And then, the answer here is, so, この服、他の色もありますか? So, the answer is, 色. What is 色? 色はayan. Color. Ayan. Tama. Okay. Yan. Sabi ni Pearl Clara, color. Yan po. So, do you have any other color for this? So, この服、他の色もありますか? Or do you have a different color? Okay. Number 8. Since may iba-iba dito no, ano no, na choices. Okay, ano ba yung kanji for number 2? Koe. Ano ba yung koe at ano yung kanji for that? Koe wa. Ano ang koe? Anyone? That is ano? Answer, voice. Tama. Next, number 3. Ano to? Oto wa nani? Nan desu ka? Ito yung kanji for that. Ano yan? The answer is sound. Tama. And number 4. Ayan. Ano yung hikari? Hikari wa nan desu ka? Ay, hello po sa mga bagong pasok. Hello po sa inyo. Ano? Ay. Hikari wa light, ne? Okay. So, yan. Yan po yung iba't ibang mga kanji for those words. Okay, let's go to the next part. Yan. Okay. Number 8. Yan. Sige po. Number 8. Watashi to ano shito wa? Ano tong kanji na yan? Ga, ano yung kanji na yan? This. Sige, N5 yan ha, N5. Yun. So, tama. これは名前、name, 'di ba? So, 私とあの人は名前が blank です。So, what's the answer? Number? The correct answer is number number 3, number 4, number 2, number 1. Okay, the correct answer is number 4. 同じです。Ano ba ibig sabihin ng 同じ? 同じです。Ano po ibig sabihin? Sabi ni Shobman, number 4. Tama po kayo. Ano ibig sabihin ng 同じ? That is same. Okay, the same. So, sabi niya, 私とあの人は名前が同じです。So, that person and I have the same name. Ayan. Number 9. Sabi ni, anong level daw po ito? Tayo po ay nasa N5 po.
Yan. N5 pa lang. Ay, no. Sorry. N4 po pala tayo. N4. This is N4 po. Yan. Last time, N5 yung live stream natin. This time, it's N4. So, yung susunod naman is N5 ulit, tapos N4. Ganun lang. And then, last time, vocabulary. Tama ba last time? Oh, vocabulary. And then, ng N5. And then, ngayon, vocabulary ng N4. So, next time naman is grammar. Okay? So, ganun lang gagawin natin. Hanggang mag-December. Kailan yung test, no? December 1 ba o December 2 ba? Ayun. So, yun. Okay, last na po for today. Number 9. Okay. Nabasa na ba? Okay, I'll read it to you, ha. この近くに切手をいる店はありますか? Yan. Mise. What is mise? Mise wa nan desho? Mise wa nan desu ka? Nan desu ka? Ay. Yan. Store, shop. Very good. Yan. じゃあ、この近くに切手をブランクいる店はありますか? Blank いる. So, ano po yung kanji na yan? 一番、買って、そう、買っている、取っている、売っている、or 乗っている. So, ano kaya ang tama? Sabi ni Yenaville, number 2, ang sagot niya. Sabi ni Miss Chrysaline DLT, what time daw po nag-uumpisa? Siguro mga ganitong oras, no? So, mga 8 p.m. Japan time. But, I cannot promise. Pasensya na po. Alam nyo naman, we have 4 kids. So, tuma-timing lang. Pagka hindi sila masyadong clingy, so, magsa-start na ako agad. Yun. Tapos, after the lesson, and then, may bonding time kami, and then patutulugin na sila, ganon. Minsan naman, pag clingy sila, I'd have to put them to bed first, at saka ako magla-live. Ganon. So, para updated kayo, make sure na naka-click yung notification bell ninyo. Ayun. Next time siguro, mga 30 minutes before, mag-a-announce ako, magpo-post ako para, ayun, to notify everybody na, today we will have a live stream for JLPT ganitong oras. Ganun po. Okay? Ayan. So, naku, parang walang tumama. Ba't ganun? Number 9. Bakit puro number 2 ang sagot nyo? Sure po ba? Number 2 talaga? Pwede pang palitan. Palitan nyo yung sagot nyo. Hindi number 2 ang sagot. Ayan. Sige po. Palitan nyo po yung sagot nyo. Ayan. Iba, pwede pa mag-change ng answer. Yeah. Pero sa totoong test, ayun, syempre, wala nang second chances. Walang magsasabi sa inyo na change your answer. Kailangan kung ano yung shadean nyo, yun na yung final answer ninyo. Ayun. Pero technique lang, no? Of course, sa test, hindi naman possibly alam lahat. No? Talagang lahat talaga perfectly alam nyo. Hindi possibly may mga ilan-ilan dyan na parang hindi ko to alam, ganun. Hulaan nyo na lang and then go to the next question. Pag talagang hindi mo, feeling mo, ay, hindi ko to naaral. Hindi mo talaga siya matandaan. So, ganun. Hulaan mo na lang. Tapos, next question ka na. Kasi, the more you spend time sa isang question na hindi mo naman sure kung tatama ka, masasayang yung chances na may mga alam ka pa na question sa mga next na numbers, kaso naubusan ka ng time. So, pag parang, ay, hindi ko to alam, hindi ko talaga to matandaan, maghula ka na lang, you have 25% chance of getting the correct answer. Kasi 4 yung choices. You have 25%, hulaan mo na yan at go to the next question ka na para hindi maubos yung oras. Ganun lang po. Okay?
Tapos, tulad ng sabi ko kanina, sa ganitong type of question, yung pipiliin mo lang yung tamang basa sa kanji. Punta ka na agad sa underlined word. Tignan mo na agad yung underlined word and piliin mo na agad yung answer. Kasi pag binasa mo pa ng buo, ubos ang oras mo kakabasa ng buong sentence. Okay po? Yan. Alright, so the correct answer is, naku, maraming hindi tumama. So, tama si Rad Timmy Archives. Yan. So, number 3 po ang tamang sagot. Yun, bakit? Hindi niyo pa po ba naaral to? Yan, utteiru. So, ano ba ibig sabihin ng utteiru? Ano po kaya ibig sabihin ng utteiru? Utteiru. Ano ba itong mga yen sign na utteiru. Okay, what is the ayun. The base form is uru. Uru means to sell. Ayan, to sell po. Uru ne. So, te form niya is te iru. Yan. So, この近くに切手を売っている店はありますか? So, around here, meron bang store na nagbebenta ng kitte? Ano ba yung kitte? Kore wa nani? Ano ba yan? N5 yan. Ano po yan? Yung word na yan. Ano po? Postal stamps. Diba? Yan. Kaya, ang tamang sagot po ay number 3. O, diba? Okay po. So, tignan natin yung mga kanji for the other words. Katte. So, ano ang base form niyan? Kau. Yan. So, katte. Anong ibig sabihin? Ay. Ayan. Ano ibig sabihin? To buy. Okay. How about number 2? Totte. Ayan. Anong base form niya? Ano ba to? Puro yen sign yung napipindot. Toru. Okay. Ano ibig sabihin ng toru? To take. Ayan. Tapos yun nga, uru, to sell. And then this one, number 4, notte. Anong base form niyan? No, ru. Oh. Ano ibig sabihin ng noru? To ride. Okay? Okay ba tayo? Okay po ba? Ayan. Mahirap. No? Mahirap, no? Medyo konting, practice at saka review. Ayun po. Siyempre, marami pa namang oras, no? Marami pa tayong time. May 1 month pa ba? Tama, no? Mga 30 days or 31 days pa. 30 days. Meron pa kayong at least 30 days to review, okay? To prepare for the test. So, tulad nga po ng sabi ko, next live stream natin will be N5 grammar, and then after that will be N4 grammar. Ayan. So, follow us sa sa ating ayan. Follow us sa ating Facebook page, that is SMS Japanese Academy. Ayan po. Yan. So, makikita nyo dyan yung information about our group classes, about live stream, ganyan, and kung ano-ano pa. Tapos, yun. Ito po yung bago nating Hiragana workbook sa mga mag-umpisa pa lang mag-aral ng Hiragana. This is available po sa Pilipinas. Ayan po. So, meron na kasama yan na tutorial kung paano magsulat at magbasa ng Hiragana. Yan, di ba?
Tapos, meron ding katakana version. So, hiragana and katakana. So, yung katakana, after ng hiragana, tsaka nyo pa lang siya aralin. Okay? Mas recommended na unahin nyo pong pag-aralan ang hiragana. Bakit? Bakit? Kasi po, laging tinatanong, ano po bang uunahin, hiragana or katakana? Katakana po is for foreign words. Yung hiragana po is for Japanese words, native Japanese words. So, yung tinuturo po sa school dito sa Japan, from kindergarten, pinafamiliarize na sila una muna sa hiragana. Tapos, yung pagsusulat po, itinuturo yan sa elementary. Ayun, doon talaga sila nag-umpisang magsulat sa pag-elementary na sila. Tinuturo yung strokes, ganyan. Hiragana po muna. So, first semester, hiragana muna. Second semester, at saka pa lang nila tuturuan yung mga bata ng katakana. So, ganun din tayo. Unahin natin yung hiragana, tapos katakana. Okay? Yan. Alright? So, yun. And that's it for today. Kung maraming natutunan, maraming salamat po. Sana po mag-subscribe kayo and turn the notification bell on para next time na may live stream ay ma-notify kayo. Ayun. Tapos, yun nga, if you haven't followed us on Facebook, TikTok, ayan, follow nyo po ako, Shekmats, SMS Japanese Academy. Ayan po. Yan. So, thank you very much po for watching. At sana ay, ayun, join us again sa susunod pa. Ayun. Alright, thank you so much po. Bye-bye!